Hi there! Welcome back to my channel. So, for today's video ay pag-usapan naman natin yung mga classroom observable indicators for Teacher 6. Ayan. If you're planning to apply for Teacher 6, ito yung mga classroom observable indicators na kailangan mong malaman. Kasi dito natin i-align ang ating mga lesson plans and demonstration na ipapakita pag tayo ay nag-apply under Expanded Career Progression System for Public School Teachers. So, we all know na ang demonstration or yung COI ay napakabigat na puntos, no, para makakuha tayo ng mataas na puntos sa ating pag-a-apply for reclassification or promotion. Okay, so disclaimer lang, no, ang basis natin sa pagdidiscuss nito ay itong classroom observation tool for Teacher 6 applicant. So dito ipapakita natin yung rubric and mga features of practice. And then, of course, yung mga pinagkunan natin ng indicators wherein yun yung paghahandaan natin ay nakabase sa DepEd Order number 24, Series of 2025. Okay, so simulan na natin ang discussion ng mga classroom observable indicators kung mag-apply ka for Teacher 6. Okay, so meron lang ditong important note. Kung ikaw ay mag-apply for Teacher 4, 5, and 6 and Teacher 7 applicants, ang level na gagamitin is yung level 3 to 7 sa rubrics. Okay? So, isa-isahin na po natin. Okay, the first one is the apply knowledge of content within and across curriculum teaching areas. Okay, so ang goal natin dito ay makuha yung highest possible score na 7. So, paano natin yan makukuha? Nakalagay po dito, the teacher applies high-level knowledge of content and pedagogy that creates conducive learning environment that enables an in-depth and sophisticated understanding of the teaching and learning process to meet individual or group learning needs within and across curriculum content areas. Okay, so for the features of practice, the teacher applies extensive knowledge of content beyond his/her area of specialization. The teacher motivates learner to investigate the content area to expand their knowledge and satisfy their natural curiosity. Okay, so explain natin, no? We all know kapag nag-i-integrate tayo, may iba't iba tayong ways, no? Meron tayong tatawag na intradisciplinary, ito yung pag-i-integrate natin within dun sa subject matter natin. Interdisciplinary, pag-i-integrate natin sa other subjects. Multidisciplinary, pag-i-integrate natin more than 2 or more subjects. And of course, transdisciplinary, wherein nai-integrate na in real life scenarios or experiences na mga bata yung lesson na binibigay natin sa kanila and also the activities. Okay, so yun yung ilang ways ng integration natin dito. So sabi dito, para ka makakuha ng level 7 sa rubrics, kailangan, syempre, meron kang high level knowledge dun sa content na tinuturo mo. Of course, yung mastery of the subject matter, importante yun, no? Pag nag-explain tayo, the way tayo sumagot sa mga learners, dapat alam na alam natin yung dinidiscuss natin or yung subject natin. Another thing nakalagay dito, within and across curriculum content area. So, dapat makapag-integrate tayo within and across. So, intra, inter, multi, or trans. So, magagamit natin yun dito. Example, magtuturo ka ng research or pananaliksik, no? And then, ang i-integrate mo is yung science. Yung mga inventions, for example. Hindi nga lang yun science, pwede rin yun sa AP, diba? Halimbawa, yung mga inventions, no? Yun yung i-integrate mo. Bago maging buo yung inventions, ano ba muna yung process na pinagdaanan nito? Just like in research, diba? So doon, nagkakaroon ka ng integration sa ibang subject and nagiging example pa yon doon mismo sa topic na dinidiscuss mo. Okay? So nakakapag-integrate ka na across curriculum teaching areas. So sa within naman, paano naman natin i-integrate? So yung research, saan ba siya tinuturo? No, kung Filipino research ang pinag-uusapan natin, tapos ikaw senior high school teacher ka, pwede mong kung pagbasa yung dinidiscuss mo or pananaliksik, meron din kasing discussion nun sa komunikasyon. So, yun yung within mo. Okay? So, doon na ipapakita natin yung meaningful integration. Hindi lang tayo basta masabi natin na pinasayaw mo yung bata, meron ka na agad PE doon, hindi ganon, no? So, dapat
meaningful nating na-integrate at may relevance talaga siya dun sa subject matter mo, no? Another thing, para lang evident na nakapag-integrate ka talaga, pwede mong kunin yung competency mismo nung subject kung saan mo i-integrate yung topic na dinidiscuss mo. For example, nga sabi ko nga nag-integrate ako sa science, hanapin mo yung competency na nadidiscuss yung mga inventions or sa AP na nadidiscuss yung inventions. Tapos isama mo siya dun sa may lesson plan mo sa part ng objectives. Lagyan mo na lang ng highlight na dun mo in-integrate. So, evident na nag-integrate ka talaga. Hindi mo lang sinabing nakapag-integrate ka sa ibang subject. Evident pa na nandun yung competency wherein dun mo in-integrate yung iyong tinuturo. Okay? So, yun po. Next, ito po yung ilan sa mga clarifications kung gusto nyong maintindihan ano ba yung meaning ng accurate knowledge, curriculum teaching areas, and so on. Alright. Next indicators, 46. Ensure the positive use of ICT to facilitate the teaching and learning process. Positive use ang pinag-uusapan natin dito ng ICT. Okay? Para ka daw maka-7, the teacher models the positive use of ICT to learners in all ICT-based learning activities. The teacher demonstrates sa features of practice, responsible use of online and multimedia platforms by applying digital etiquette and responsible social interaction. The teacher addresses issues such as plagiarism, cyberbullying, copyright, or takes precaution on sharing sensitive information in the use of ICT-based learning materials and or activities. For example, nasa classroom scenario ka. Pinagamit mo ng mga new applications or yung mga Web 2.0 yung mga bata sa activities mo. Halimbawa, yung mga Kahoot, yan, yung mga yan. Bago ka magpagamit ng mga ICT tools, yan. So, kailangan nasabi mo muna yung mga etiquettes or netiquette na dapat nilang malaman and kung paano tamang gamitin yung mga applications na yon. Okay? So, for example, meron ka namang pinagawang activity sa kanila na nangangailangan ng, let's say, Google or whatsoever application. So, dapat mabanggit mo yung importance ng tamang pagsisearch, yan, yung mga ganyan, yung hindi possible kung magka-copyright ka lang or ika-copy-paste mo lang or ipa-plagiarize mo lang yung ginagamit mo sa pagsisearch mo. Ito naman na indicators na to is more on pagpapaalala ng positive use ng ICT kapag tayo ay nagtuturo. So, more on reminders, rules, and etiquette itong mga to, no? Sa tamang paggamit ng mga tools na ginagamit natin sa mga activities, no? Kung paano nila dapat tamang gamitin yung mga ICT na yon. Okay? Or yung mga tools na yon or applications na gagamitin mo sa pagtuturo. More on nire-remind dito sa part na to yung positive use of ICT. Okay. So, yun lang naman po yon. Next. Okay. So, number 3 indicator, maintain learning environments that promote fairness, respect, and care to encourage learning. So, hindi na siya masyadong naka-base doon sa content. Pero, syempre, kapag napafeel natin sa mga bata yung fairness, respect, and care, yan. So, mas madali na lang napi-feel or mas madali nilang naiintindihan yung lesson na tinuturo mo. Sabi dito, para ka maka-7, the teacher promotes a supportive and nurturing learning environment where all learners feel accepted, encouraged to learn, and free to take learning risks. The teacher enhances polite and respectful interactions with learners and among learners and exhibits sensitivity to learners' differences. Okay? Kadalasan to, paano natin i-approach? For example, yung isang bata, nahihiya siya magsalita kasi Bisaya siya or namamali siya ng words sa Filipino, for example, no? Kailangan nating maunawaan or ipaunawa sa mga bata na okay lang yon, no? As long as magtiwala sila sa sarili nila, yung mga ganon, kumbaga more on care ito, yung treatment natin. Another thing, pag nagkamali sa pagsagot, wag natin ipapa-feel na mapapahiya sila. So, kailangan natin i-process na kahit mali yung sagot nila, at least tinry ng bata na sumagot, no? Of course, i-correct pa rin naman natin, but in a manner na hindi niya mapi-feel or hindi siya madi-discourage sa next time na magsagot siya ulit. Yan. Okay, and of course, yung fairness, no? Wala dapat tayong pinapaboran sa classroom.
and laging maximum participation, yung lahat sila matatawag. Sabi nga, kung hindi ka pinili, mapipili ka doon sa klase natin. So, lahat nabibigyan ng pagkakataon magsalita, mapakinggan, yan. So, yun yung sinasabi dito sa indicator na to. Okay. Next. Number 4, ito na pang-apat. Use differentiated developmentally appropriate learning experiences to address learners' gender needs, strength, interests, and experiences. So, we all know na kapag nagdi-differentiated tayo, pwedeng differentiated sa content, sa process, or sa product. So, para daw maka-7, the teacher provides differentiated and developmentally appropriate learning experiences to address the diverse individuals' learning needs of learners. The teacher provides appropriate instructional adaptation for diverse learners to allow them to have opportunities to actively engage in various and effective learning activities. So sabi nga, wala namang isang strategies na aangkop sa lahat ng mga bata or activities na aangkop sa lahat ng mga bata. So dapat bilang teacher marami kang baon, no? So let's say for example, magpapag-group activity ka, no? Dapat marami kang baon activities for them or variety wherein makakapili sila. Let's say for example, meron dito susulat ng tula, meron naman dito kakanta, meron dito sasayaw, magdadrama. No, wag nating pilitin yung bata na kayo magdrama kayo diyan, ganyan. So pwede natin ipa-skill yung mga activities na pwede nilang gawin by group. And then hayaan natin silang pumili kung alin doon yung gusto nila. Paano po kapag 5 lang yung pumili ng pagbuon ng tula? Di 5 lang. At least, dito ay napili natin or napili ng mga bata yung gusto nilang activities na susupport dun sa kanilang needs or strengths, 'di ba? Or yung interest nila. Ayan. So, another example is marami kang pinapakitang examples na mas madaling maiintindihan ng bata. Or marami silang options. Kung individual activity naman, marami silang options na pagpipilian doon sa activity na yon. So, yun po yung sinasabi dito, differentiated instruction. Iba-ibang activities na, syempre, align doon sa strength and interest ng mga bata. Okay, next. Ito naman yung panghuli. Select, develop, organize, and use appropriate teaching and learning resources, including ICT to address learning goals. So, bakit parang ICT ulit to? Dun sa nauna, ICT pa rin. So, kung mapapansin natin yung nauna, positive use of ICT. So, more on reminders, rules, and etiquette yung sinasabi natin dun and right way ng paggamit ng ICT. Pero dito, malinaw na nakalagay, select, develop, and organize, and use appropriate teaching and learning resources including ICT to address learning goals. So, nakalagay dito para ka maka-7. The teacher integrates extensive and multidisciplinary learning resources including ICT which are appropriate and aligned with the learning goals. Number 1, the teacher skillfully manages diverse instructional materials that encompass other disciplines which consistently support the learning goals. So, dito, gagamit na tayo mismo ng mga tools or applications na align mismo doon sa ating learning goals and sa mga activities na ipapagawa natin. Okay? So, yun nga yung, ang example nga nito is yung paggamit natin ng mga Web 2.0 and Web 3.0. Another thing, pwede ka rin mag-develop ng sarili mong videos. For example, TLE teacher ka. Cooking yung tinuturo mo. Instead na kumuha ka ng video sa YouTube, okay lang naman na kumuha ka sa YouTube. What if ikaw mismo bilang teacher yung mag-demonstrate nun through video kung paano magluto? Let's say for example, fall lang naman to sa TLE, diba? So doon, naka-develop ka ng material na may idea ng ICT at sarili mo pa yung ginamit mo, no? Ikaw mismo bilang teacher yung gumawa nun mismo. And other instructional materials na gawa ni teacher na gumagamit ng ICT. Yon. So, pwede natin gamitin yun dito sa part na ito. So, more on ang focus nito is yung paggamit na natin ng mga tools and applications na align dun sa ating goals and of course sa activities na pinapagawa natin sa mga bata. Ayan. So, yun po yung sinasabi dito sa last indicator. And for the clarifications, ito po. Ayan, so, yan lang naman po yung 5 na classroom observable indicators na kailangan natin paghandaan if gusto natin mag-apply for Teacher 6. So, sana po ay nakatulong ito sa inyong pagpe-prepare
thank you so much for listening. Bye!